Chef Heads. It's another episode of Chef Happens with your host, Stanley Chi, Jacob Oliva, Joseph Estabillo, and Martin Aguilar. These past few weeks, shinare namin sa inyo ang ilan sa mga tips para makapili ng sasakyan. May videos kami para malaman kung anong kausap nyo, kung scammer ba yan o hindi. Meron din tungkol sa mga hindi nyo dapat paniwalaan na chismis tungkol sa mga sasakyan. Kung kailan dapat nyo na ibenta yung mga kotse nyo. Tsaka yung mga brands na may magagandang warranty at after-sales service. Pero syempre, after lahat ng mga videos niyan, ano ba yung mga dapat yung bilhin? Ano yung dapat yung i-prioritize? At yan ang pag-uusapan natin sa third episode ng Chef Happens. So guys, kumusta kayo? Okay. Ayos lang. Isipon pa rin. Parang low energy kayo. Kumain na ba kayo? Nag-almusal na ba kayo? Nag-dinner? Kailangan ba ng vitamin? Diet eh. Diet? Oo, medyo low energy talaga pag diet. Kape-kape lang. Wow! Pero dahil alam ko namang mainit ang panahon ngayon, kaya medyo low bat tayong lahat. Pero napaka-exciting nito, lalo na para sa mga first-time car buyers. Ano bang yung mga naging first car ninyo? Sir Jacob, ano mo yung first car mo? Family car eh. Galing sa airport ko yun. Nissan Sentra. Ikaw, Sir Martin? Ako Corolla Big Body. Hand-me-down din. Uy, nakita ko pa yun. Oo. Restore natin yun. Restore natin yun. Ganda nun. Sir Joseph, yung first car niyo, uso na ba mga makina nun? Oo naman. Grabe naman to. Flintstones. Na-discover na yung gasolina nun. First car namin was Mitsubishi Adventure 2004. Yung pinaka naalala ko, yung sasakyan na Cressida, Space Wagon, yung mga naalala ko nung bata. Cressida? Oo, Cressida. So, shows your age, 80s pa yun. Kasi hindi pa Model T? Sabi ko, bata pa nga ako noon. Hindi na naalala ko. Tsaka yung mga Hi-Ace, yung mga, alam ko, Nissan Bluebird, yun. Bird. Nakita ko yung mga yung unang labas ng Kia Pride. Nakikita ko yun. Nissan California. Yung hatchback. Yung California naabutan mo. Hindi ko na alam yun. Yung box type ng Toyota. Oy, wag kang magkaila, naabutan mo yung California. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam yun. Kasabay ng yun. Nissan Vida. Hindi ko alam yun. Ang alam ko, Nissan Sentra, yung mga ganyan. Tapos yung kapitbahay namin may owner type na jeep. Ano yung nakita natin nun sa UP? Sa mga pelikula, lagi sasakyan ng mga pulis, yung bida. Yung FPJ. May kilala ka bang may ganun? Wala eh. Pero seriously, kung kayo bibili ng sasakyan, lalo na first car ninyo, may pera na kayo, pambili. Ano yung ipaprioritize ninyo? Unahin natin si Jacob. Sa akin ka. Gusto ko hindi ako handa eh. Ipa-prioritize sa pagbili. Siyempre. Ako kasi usage. More on, given na rin sa dami kong na-test na auto. Siyempre, una ko nga hanapin is, ano ba talaga yung paggagamitan ko ng sasakyan, di ba? Personal use ba? O pang pamilya? O, pang off-road? Mga ganun. Yun yung mga unang consideration. And pag siyempre, na-narrow down mo na yung choices mo. Depende dun sa usage. Tsaka nga yung titingin ng presyo. Okay. So, kung sakaling alam mo, parang yun? Kaninong cellphone yun? Okay, 3310 ko yata yun. 3310. Talaga, gumagana pa. Sorry. Yeah. Bukod sa mga sinabi ni Jacob, Martin, ano yung mga dapat mo i-consider kung bibili ka ng first car? Ako, ang pinaka dapat mo i-consider is budget mo. Ano yung pinaka comfortable ka na i-shell out? Kasi it's a big hindi naman investment, it's a big money involved 'di ba? Kahit ano sabihin mo So kung ano yung pinaka komportable ka sa budget mo, dun ilagay mo yung sarili mo and then consider mo kung saan mo ba kung ano bang type ng kotse ang kailangan mo. Kaswak dun sa budget mo. Okay. Budget o pamporma?
Sir Yun. Martin. Ako budget. More on pa rin. budget. Kahit na hindi ganun kapormado yung sasakyan ko, at least hindi naman ako namumroblema ng pambayad or hindi ako namumroblema sa nabubunot ng panggasolina or 'di ba, wala ako iniisip na may kailangan akong bayaran na ganito pag nag-loan ka. Okay. Si Sir Joseph, iba tatanong ko rito. Anong klaseng car type? Sedan, hatchback, MPV o crossover? SUV? Ano ba dapat bibilin pag first car? Ganon. Oo. Depende kasi sa ano yan eh. Depende talaga sa paggagamitan mo yan. At saka kung depende rin kung ano yung dinadaanan mo on a daily basis. Ayun, kung medyo malubak yung dinadaanan mo araw-araw, mas maganda siguro kung medyo mataas-taas yung sasakyan mo. Kung ano naman, kung marami naman kayo sa bahay, sa household, tapos gusto mo silang maisama on weekends, kunyari, mamamasyal kayo or magbabakasyon sa beach, mag-out of town, mas maganda yung seating capacity ang consideration mo pagdating sa sasakyan. Siguro kung ako yung tatanungin ngayon, sa estado ko ngayon, hindi lang pamilyado, ang consideration ko is yung interior space at saka yung seating capacity, which explains yung first car namin, which was an AUV. Ba't ilan ba kayo sa pamilya? Misis ko, 2 anak, tapos dati nung kasama pa yung mga biyenan ko pag lumalabas kami or minsan, occasionally, pag umuwi ng probinsya. So, kailangan at least room for 7 plus cargo. Hindi naman labag sa loob mo pag sinasama mo yung mga biyanan mo pag nag-outing. Ay, di! Di naman! Nako! Ibang ano yan, hiwalay na kwento yan. Pero masasabi ko, sana hindi sila tularan ng ibang mga biyenan sa mundo. Para manatili silang unique para sa akin. Mukhang ibang episode dun tungkol sa mga biyenan, yung parang road trip with your biyenan. Oo. Masarap kasama sa road trip yung mga biyenan ko. Bukod sa 20% discount na nakukuha mo pag lumalabas kayo. Oo nga, no? Dalawa sila, 20%, medyo malaki-laki yan, di ba? Minsan 3 pa kasi kasama yung tiyahin ng asawa ko. Talaga, may sabit pa. Talagang barangay. Oo. Kaya pala yung pinili mo nung nakarang episode, yung Okavango talaga yung gustong-gusto mo. Oo. Kasya lahat. Si Martin, Sir Martin, ito parang sa ugali ni Sir Martin, parang tingin ko mga Innova ang gusto nito. Hindi yung sobrang laki, pero family car din yung practical, Sir Martin. Actually, hindi naman sobrang laki. Yung saktuhan lang. Pero yeah, considering din yung nature namin, kasi close kami ng family And yun nga, kasama rin lagi dati si grandparents ko pagka bumabiyahe. So, important factor din yung interior space, pati yung seating capacity. Kaya yun. Tapos minsan may wheelchair pa, di ba? So, kailangan mo talaga ng may space ka. Pero kung personal use, Di dapat D-Max para open air. Di ba? Sa panunod yun lang. Paano yun? Magnunuhan yung lola ko sa likod sa cargo. Mahirap yun, sir. O kaya, nakatali yung wheelchair, di ba? Saya nun. Kapit ka na lang, la. And, Sir Jacob, pag bibili ka ng sasakyan, may mga may mga hidden cost. Di ba? Kailangan idagdag yan sa budget mo. Ikaw, ano yung mga kinonsider mo na, mayari, binibilang ba yung pagpapagas ko, ganito halaga dapat, yung parking, binibilang dapat yan, di ba? Yung insurance, paparehistro ka, paano yan pagka nabangga yung sasakyan mo? Kakausapin mo si Manok MMDA, di ba? May mga budget kang i-allot for that Oo naman. Yung pagbili kasi ng sasakyan, hindi yan nag-e-end sa price tag ng auto Andiyan yung maintenance, and sabi mo nga, parking, gasolina, or fuel. So, kailangan mo at consider yan. Open naman ng mga dealerships. Pag tinanong mo sila, ano ba schedule of maintenance to? Magkano kailangan kong gastusin? Ganyan. Tanongin mo lang sila para maisama mo sa budget mo. Kasi, let's say magfa-financing ka, monthly payment, di ba? Kailangan mo talaga i-consider yung mga yun. Kasi kasama sa gastos yun. Like, magkano ba maintenance ng expander, Joseph?
Siguro, nagre-range siguro mga nasa 5, I think. 5 to 9,000. Depende sa depende sa mileage eh. Oh. Pero yung iba kasi, may mga ibang dealerships na sobrang mura naman sumingil. Tapos, meron ding iba, libre. Oo, iba libre. Libre pa hanggang 20,000 kilometer PMS. Oo. Pag-usapan natin next time yan. Oh. So kailangan sa mga shift heads na listeners natin, dapat ina-add nyo yan yung mga panggas, yung mga parking, kasama sa budget yan. So kunyari, yung budget mo, sinabi mong 1M para sa pagbili ng isang sasakyan, idadagdag mo yan over the 1M. Yung mga parking, gas, yung mga maintenance, paano pag biglang masira, yung insurance mo pa, no? Monthly rin yan eh. So yung 1 million mo, kailangan taasan mo yung budget mo maging 1.1, 1.2 para mabili yung 1 million na yan. Sa mga warranties na lumalabas dito sa mga sasakyan, okay ba yung 5-year warranty, 10-year warranty na nakikita ko sa mga bagong labas na sasakyan? Sa makina, ganun, di ba? Sino pwede sumagot dito? Example, may lumabas na bagong sasakyan. 10 years ang warranty sa makina. Yung iba, 5 years ang warranty sa makina kasi ganun sila confident sa mga kotse nila. Tayo bilang first na car buyer, magtitiwala ba tayo dyan o dun sa matagal na nating kilalang brand na hindi ganun kahabang warranty pero kahit saan pwede ka makabili ng mga parts. Pag nasiraan ka sa gitna ng Banawi Rice Terraces, sigurado kang may makikita kayong spare parts, di ba? Yeah, yung warranty kasi, you can look at it at two ways eh. Keso anong brand yan, kay mainstream yan or kay premium brand, no? On the one hand, pag sinabi mong warranty, yan yung protection mo bilang buyer, 'di ba? Yun yung protected ka against defects in workmanship, in manufacturing, kung ano man yung fault ng manufacturer dun sa sasakyan, protektado ka dun. Okay. Ngayon, ang downside naman ng warranty is that tali ka sa pagdating sa maintenance ng auto. So, kung yari, 5 years yung warranty ng sasakyan, kung gusto mong ma-avail yun, within that period, kailangan 5 years ka ring nagpapagawa sa kasa or sa authorized dealer. So, you would have to contend with yung presyo ng kasa pagdating sa maintenance, no? Para lang pag nagkaroon ng problema, eligible ka pa rin i-claim yung warranty. Sir Martin. Yes, sir. Ano bang... Tama yung sinabi ni Joseph, no? Yun yung essence ng warranty. Parang yun nga yung security mo. Plus, parang maging eligible ka ma-claim yung 5-year or 10-year or whatever year na warranty mo. Kailangan kasa-maintain ka at hindi mo pwede basta-basta galawin yung sasakyan mo. Bawa, pinilitan mo ng headlight, naka-halogen yung sasakyan mo, gusto mo LED. So, hindi pwede yun kasi may chances na ma-void yung warranty mo kasi baka magkaroon ng problema electrical, ang sasabihin sa'yo malamang ni kasa niyan, ba't mo kasi sir ginalaw? Ayos-ayos niyan dati. Yun. Start na ng turuan yun and that will mean na ma-void yung warranty mo. So, sayang kung yun yung isa sa mga perks mo as a owner ng brand new car. Okay. So, kailangan pag-isipan mabuti ng mga bibili ng sasakyan. Do you want to be nakatali ka sa mga kasa or kunyari pwede ka magpaayos sa mga vulcanizing shop sa kanto. Mga ganun no? Yeah, oo. Tsaka siguro kasi pag brand new naman yung sasakyan mo, mas prefer mo talaga na ipasok sa kasa Oo. Kasi, di ba? Alam mo natin na hanggat maaari, sana wag natin gamitin yung warranty kasi nagtitiwala tayo na matibay yung sasakyan. Sira. Sana rin kung bibili kayo ng first car ninyo, magaling na kayo mag-drive. Maayos na kayong magmaneho. Tsaka may lisensya kayo, di ba? Siyempre, oo. Sir Jacob, eto, mayari bibili ako sa sasakyan. Ano ba pinaka-okay na yung down payment? 30% ba? 20%? 15%? Ano ba pinaka-okay dyan para mas magaan sa bulsa? Kasi may nakita ako, babayad ka ng 30%, saka bibili mo yung system, tapos ang mura ng down payment. Actually, depende yan sa budget na kaya mong ilabas. Yan. Siyempre, mas mataas ang down payment, mas maganda yun. Kasi, let's say nag 50% down payment ka.
yung 50% na lang i-finance ng bangko eh. Mm. And with that, mas mababa yung monthly mo. And mas mababa yung interest na kukunin sa'yo ng bangko. So, Okay. in a way, mas nakakatipid ka kung mas mataas yung down payment mo. As compared to lower down payment. Nako, yun nga, maraming down payment mo, malaki monthly. Maraming naiengganyo dyan sa low down payment or zero down payment. Oo. Mm. Pero anong mas okay? Didirekta na ako sa dealer. Sa car dealer, sa bangko ba ako didiretso o dun sa middleman na kayang gawing mababa yung monthly na payment? Depende yan sa kaya mo eh. Mm. I mean, if you can afford to go to the dealer and you have the means to pay like higher down payment, wala nang need para duman ka sa middleman. Kasi kaya mo naman eh. Ito namang mga middleman na to, itong mga, yung sinasabi mo na lower monthly, whatever. Yung mga yan naman, exist to assist yung mga hindi kaya. Kumbaga, para mapadali, matulungan ka. Pero syempre, you need to read the fine prints. Kasi hindi naman yan, kumbaga, tanungin mo sila rekta. Kumbaga, wag nyong iasa sa nababasa nyo or sa Philcoche, sa videos, yung mga information. Mas maganda, tanungin nyo yung company, o ano ba tong terms nyo? O sige, bakit mababa? O, sila tanungin yung diretso. Kumbaga tayo, binibigay lang natin na may mga option na ganito. Yung mga bibili pa rin ng PTA. Again, quoting Zenaida Seva, gabay lang yan. Meron pa rin tayong free will. Pero pansin ko sa horoscope no? Pansin ko rin pagka in-house financing kunyari sa dealership medyo mataas yung kanilang interest rates, mataas yung tubo, pero ang kapalit naman nun is mas marami silang freebies kumpara sa bangko na medyo mababa yung interest rates pero you won't get as much free items kung yun yung trip mo pag bibili ka ng bagong sasakyan. Ano ba usually mga free items? Payong na malaki, lalagay sa likuran ng kotse, ganun. Di ba? Yun eh. Hindi lang yun. Minsan may spoiler, mga ganun. Mga accessories, ganyan. Saka pag pag nag-in-house financing ka, mas madali yung approval actually kumpara mo sa bangko. Okay. Ano yun typical process yun Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero more likely mas madali ang approval ng loan mo pag in-house. Okay. Kayo ba nung kinuha niyo yung first car ninyo, anong proseso ginawa? Dumiretso kayo sa dealership? Sa bangko ba kayo o nag-middleman? Yung first car namin, cash eh. Wow. Alam natin, sabi ko naman, si Joseph, yan ang pinakamayaman dito eh. Kaso AUV. AUV naman yun. Yung second car. Hindi naman sports car. Yung second car namin, through bank loan. Bank loan naman siya. So, 5 years to pay. 60 months. So, hulug-hulugan yun kada buwan. Wala bang company loan, mga ganun? Kasi kakilala ko, yung kumpanya nagbayad ng nung sasakyan. Actually meron naman. Kasi at that time, yung second car namin, the car loan was made under my wife. Kasi although may position naman kasi siya sa company, nag-o-offer naman ng car loan. Kaya lang, nung tinignan namin, hindi ganun kataas yung allotment. Parang kalahati lang. Tapos mayroon pang issue shoulder yung empleyado pagdating. So hindi lahat. So we decided to just get a loan sa isang third party na bangko para at least yun na lang yung yung monthly hulog na lang yung poproblemahin namin. Sagot na ng loan lahat ng yung full cost ng sasakyan. Ilang percent yung interest sir pag sa bangko? Depende kasi yung iba nagcha-charge ng 3%. Yung kung 3%, not bad. Sir Jacob, nung kinuha niyo yung first car ninyo, sa bangko rin ba? O nag-car loan kayo? Bangko. Okay. Kasi maganda rin naman sa bank is, if maganda yung credit rating mo,
mabilis din ang approval. As in mabilis. Like you can actually you can actually drive home the car within the day kung kailangan pumunta ng dealership. If magaling credit rating mo. Oo. Diba? Paano kunyari wala kang credit card, ang meron mo debit card lang? Hindi lang, actually yun yung mahirap eh. Pag wala kang credit card, wala kang kahit anong records dun sa bank, may hirapang maghanap ng credit rating yung banko sa'yo. So, that will take another time. Although, ang isa pa namang document na hihingi nila, syempre, yung proof of income. Proof of income, yung proof na kaya mo magbayad. Kung sunesweldo ka parang si Joseph na 6 digits, di ba? Oo. Wow, 6 digits. Hindi lang 6 digits diba? yan, si Joseph. Baka 7 digits yan. 6 digits, pero yung 5 doon, after the decimal point. Decimal. Ano yan si employee number 1 yan kaya mga 7 digits yan. Hindi, pag kukuha ka ng auto loan sa isang bangko, it helps na yung bangkong pagkukuhanan mo ng loan, meron ka na ring existing account doon. Kayo ba pag pupunta sa mga bangko na yan, ang pinupunta nyo ba car loan o kinakausap nyo lang yung mga magagandang teller? Parang nung isang araw pumunta yung airpot ko nun, teller yung target niya Parang ganun dyan tayo. Binubola-bola Kausap yan oo. Dali kausap yan. Ayun, denied. Yung mga frontliner nila, yung mga teller Actually, di ba? Pero nga, it pays kung may kung may good credit score ka, plus kung yung relationship mo dun sa branch ng bangko na yun is Ox, mas madali ka makakuha ng loan, kumbaga. Pag kilala ka pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin yung parents mo Actually, yes. Kasi, if yung parents mo maganda relationship dun sa bangko, mismo. Vouch na lang, ganun. And it happens, hindi to joke, nangyayari yun. Kasi parang preferred client may backing ka Sa bagay, may point nga naman. So, kayo, Sir Martin, Sir Joseph, kayong tatlo, dumaan kayo sa bangko. Nag-car loan kayo sa bangko. So, ayan, mga bibili ng mga sasakyan. Siguraduhin yung may credit card kayo, maganda ang credit score nyo sa bangko, tsaka, ayun, hindi kayo anong tawag doon pagka yung nag-close ng account, di ba? Pag yung ATM mo lang laman, nag-close ka agad. Siguraduhin nyo wala kayong ganun para ma-approve, mapabilis yung approval. Hindi, ito. Number 1, siguraduhin nyo na kaya nyo. Yun. Yes. Yun muna. Oo. Hindi naman yan, although naintindihan ko na personal mobility these days is necessity na yan Lalo na ngayong pandemic, parang hindi option mag-commute So naintindihan ko yung na need na rin, need na ng Pinoy. Unfortunately, need na natin bumili ng sakyan. Pero, syempre, hindi naman yan talagang reason para i-bond mo yung sarili mo sa utang. Kasi dyan nangyayari yung mga repossessed na kotse, na babatak. Oo. Pero it helps din ba kung instead of going for brand new, mag-used car ka? Alam mo, kasi for me, that's the best alternative Kung hindi pasok yung budget mo pang, di ba? Hindi pasok yung budget mo pang brand new, yun ka sa used cars. Kasi marami namang mga used cars na well-maintained. Kailangan lang marunong ka tumig. Yun lang naman yun Wala naman sa pormahan yan. Importante, may sasakyan ka na madadala ka from point A to point B. Ang maganda actually sa used car, sobrang baba ng value niya. Yes. Kahit ang brand pa yan. Wala nang depreciation. Hindi na ganun kalaki. Kumaga, the moment na lumabas sa showroom kasi ang brand yun na auto, ilang percent na nababawas na sa price? As much as 20%. 20, yeah. Yun. Pagkalabas pa lang ng showroom yan. Kumbaga sa sulit ka sa second hand kasi wala nang depreciation Yung pain or yung brunt nung depreciation, wala na sa'yo. Nandun na sa bumili ng brand. Okay, speaking of used car, meron tayong used car section sa Philcoche. Kaya sa mga nakikinig dyan, yan! Kung interesado kayo, check out the website, di ba? Kasi alam mo naman tayo,
pagdating sa kotse, pagdating sa turbuhan, nangunguna pa yung kotse. Ano ba yung turbuhan na yan? Explain mo nga sa amin yung turbuhan. Pag yung mga mabilis na sasakyan, di ba? Yung turbuhan, yung mga ganun. Ganun ba yun? Okay. Ganun. Parang iba yung sabi mo nung Pag ikaw nagbibigkas, iba yung dating eh. Oo nga eh. Madudumi lang utak nyo, kaya kayo ganyan eh. Napaka-wholesome kong tao. Bawal kahilera ng sinabmarine. Ayun, sinabarinin. Panong pa ni Andrew yun. Pero ito, seriously, sa mga bibili ng first car, anong papayo yun sa kanila, Sir Jacob? Bukod sa mga sinabi natin kanina, ang dami na natin binigay na tips sa kanila. Ako, ito lang. Mamili ka ayon sa number 1, pangangailangan. Number 2, sa kakayanan mo. Yun lang yun. Kahit anong auto pa yan, kahit anong brand pa yan, hindi ka namin pipigilan kahit anong first car na gusto mo. Ikaw yan eh. It's just that, sana lang, it's something na kaya mong bayaran. Kasi, number 1 pala, parking. Ay, oo. Siguraduhin mong may parking ka. Kasi wag mo nang pestein yung kapitbahay mo na nagpa-park ka pa sa gate nila or sa tawag dito, sa sidewalk. Oo. Wag ganun. Tsaka protection din yan sa sasakyan nila eh. Sir Joseph. Ayun, yun din. Parang live within your means. Alam naman natin na meron tayong mga kanya-kanyang tastes, no? Meron tayong pinaka-aasam-asam na sasakyan. Pero ibangga. Pero iayon din natin. Yan, Freudian slip. Freudian slip. Iayon din natin sa realidad natin. Like, siyempre, nung bago pa mag-umpisa yung pandemic, no, malamang kumuha tayo ng mga gusto nating sasakyan, namili tayo ng payment terms na komportable sa atin. Pero ngayong tumama yung pandemic, maraming naapektuhan ng kabuhayan, marami din nagka-resulta na kailangan bitawan yung mga sasakyan nila, kailangan ipahatak sa bangko dahil hindi nila nakayanan, nawalan ng trabaho or what. No? So, kung pipili kayo ng sasakyan, it has to be grounded in reality. Tapos, try, as much as possible, try to foresee kung ano yung magiging finances nyo in the next 3-5 years. Maring yung time na kumuha kayo ng sasakyan, financially stable kayo, pero the next year or the year after that, hindi natin alam kung anong mangyayari. So, yun lang. Iba yung pag-iingat at konting foresight, no? Kung ano yung kaya nyong bayaran. The shorter payment term that you manage to get on your brand new or second-hand car, the better. Yeah. Okay. Sir Martin. Yun, no? Halos yun din naman yung sasabihin ko, no? Kailangan talaga, alamin mo muna yung budget mo, tapos maging honest ka sa sarili mo na, oops, hanggang dito lang yung kaya ko. Kasi kailangan mo rin nga i-prepare yung mga gulat factors along the way. Yun nga, may biglang aksidente or may biglang kailangan yung ospital, saan kuha ng pera. Diba? So, pagka nalaman mo yung budget mo, stick to your budget and work around that. Tapos, ang pinaka-importante isa pa is mag-research ka. I-research mo kung ano ba yung akmang sasakyan para sa'yo. Kasi meron tayong different car body types, no? Merong sedan, merong hatchback. Dikit yan in terms of price. So, ano bang mas trip mong sakyan or ano bang mas trip mong makita kada paggising mo sa garahe? Yung sedan ba o yung hatchback looking na kotse ba? And then, kailangan mo ba na 7-seater or sold ka sa crossover vehicles? Yun ang mga factors na kailangan mong intindihin. And you can do that sa pag-research. And yun din yung ginagawa ni Phil Coche, no? Phil Coche wants to give the potential car buyers informed decision bago sila mag-purchase ng sasakyan. So, yun yung sa akin. Know your budget, stick to your budget, and then do your research para di ka magugulat and satisfied kapag dinadrive mo na yung sasakyan mo. Sa akin naman. Resets na yan. Ano ba yan? Resets na yan? Sorry. Resets? Ang papapayo ko sa mga shift heads na nakikinig, mag-driving school kayo kung hindi pa kayo marunong mag-drive. At kumuha kayong lisensya. Di ba? Pag-aralan yung mga parking na ganyan.
laspagin nyo yung mga kotse ng mga kamag-anak nyo, hiramin nyo, Oo. bago kayo bumili ng mga sarili nyong sasakyan. Kaya kasi, di ba? Ako. Oh. Okay, go. Sige, sir. Hindi, may dadagdag ako eh. Oh. Huwag basta-basta maniwala sa sinasabi ng iba. Meaning, iba nasa Facebook group o ng tito mo. Huwag basta-basta. Kasi yung auto industry, nag-evolve yan eh. Baka yung alam ng tito mo, baka alam niya yung 10 years ago. Yes. Diba? Iba na yan eh. Iba na yung modern, iba na yung dati. Kumbaga dati may karburador pa, ngayon wala na. Diba? Dati mas matipid ng diesel kaysa gasoline, pero sa totoo lang doesn't work that way anymore kasi kung factor may maintenance ng diesel, lugi ka pa. So marami ng bagay na nagbabago, dapat mong malaman via research. Yun yung importance ng research. And I'm sure dahil nanonood ka sa YouTube ngayon or nakikinig ka nitong podcast na to, I'm sure may internet ka. Gamitin mo. Yun lang. Kahit medyo nakakatamad mag-research, it pays off eh. Para mas masigurado mo yung sarili mo. Yun. Kaya hindi biro yung perang nilalabas mo sa bagong sasakyan. Kaya dapat talagang mag-research ka. Pero I have to commend yung shirt mo, Sir Jacob. Napakaganda. Ganda nung t-shirt mo. Oo. Bigay mo yan. Turn around para makita yung nasa likod. Turn around. Ayan. Yun. So, large to XL ako, sir. Lado shirts. Binigyan na kita, di ba? Meron na. Sa next episode. Sa next episode. Kaso medyo, may mura yata yung dulo nun. A, B, C, D. Ano yan? Kung malinaw ang mata mo. Kung malinaw, malinaw ang mata mo. Ganon. Pero ayun, Shift Happens is a weekly podcast, video podcast ng PhilKotse, the leading car portal in the Philippines. Kaya meron kami mga car reviews, may mga articles kami sa philkotse.com na website na sinusulat ng mga magagaling na writers natin, ang editing editorial team natin, di ba? Ito na, yung tatlong nakausap nyo, si Sir Jacob, si Joseph, at si Martin. Ano bang paki-explain nga natin yung mga position ninyo sa mga viewers natin. Content lead. Sino yung content lead? Ayan. Ano ginagawa ng content lead? 2 words lang yan. Dakilang bolero. Dakilang bolero. Yung content manager. Sinong content manager? Yan ang boss amo. Si Sir Jacob ba yan? Ang hirap ng tanong mo eh. Actually, ang hirap ng tanong mo. Kasi sinasabi natin, content editor, content manager. Paano maintindihan ng mga listeners natin yan? Pakita na lang kaya namin yung job description. Para malaman ng mga viewers natin. Sa akin kasi, sige. Kayo sa kumpanya, di ba? Sige. Martin, wag mong yung tawa mo, Martin. Ilabas mo. Hindi, unahin natin si Martin. Hindi. Ang content manager. Sige, si Martin. Hindi, editor ako. Editor. Baka mawala ng trabaho, sir. Then, content editor, basically, I edit stuff. Ine-edit ko lang. That's re-review. Kumbaga, ganito yan, para maintindihan ng mga viewers, pag may pangit na sinulat yung writer, ikaw yung nagbabago ng mga sinulat niya. Parang mali yata itong tinanong mga job description namin. Parang kaya rin, nagtatype siya. Ano ba tong writer na to? Mali-mali yung punctuation. Tapos ikaw yung nag-e-edit nun. Yun, ganun lang naman. Re-review ko lang yung mismong overall article nila. Okay. And then, syempre, yung direction is galing kay content manager, which is si Jacob. Siya yung magsasabi na, ikaw gumawa nito. Sa'yo to. Yun, kumbaga, from the top, funnel down lang pababa sa amin ni Joseph. Pag dumadaan kay Martin yung articles ko, ang daming pula eh. Ano naman ginagawa ng content lead? Nag-iba kasi yung Hindi, siguro the closest I can say is
parang siya yung nagte-take ng point among the writers. Siya yung punong abala pagdating sa writer. So after the content manager and the content editor, ang sunod na is the content lead. So mukhang sa kanya rin napupunta yung karamihan sa mga more of the in-depth pieces or yung mga mas substantive na pieces pagdating sa website, no. Pero that's not to say na hindi sila pwedeng i-assign sa junior writers. Pwede. Kasi this will also give them the opportunity to grow and to learn, no, and to improve pagdating sa pagsusulat nila. Okay. So kumbaga ikaw si Joseph yung parang mentor ng mga writer. Parang Mr. Tormentor ba? Sabihin. Tormentor. Kasi kumbaga si Joseph yung pinaka Pinakamakulit. Kumbaga sa combat siya yung hero, siya yung weapon, siya yung main weapon. Ganoon. Kumbaga, siya yung babanat. Siya yung batuta na maasa. May banat, batuta, ano ba? Main weapon, batuta, di ba? Naman yun ang main weapon mo, batuta. Well, bagay, it does the work. Yung mga analogy mo. Batutahin ganyan. Bale mo, security guard, mga ganon, di ba? Batuta. Minsan may baril sila, wala namang bala yun. Parang grabe. Baril nila, ganon. Ikaw nga, bigyan mo ng baril yung ganon, maintang ulo, puyat. Ipagkakatiwala ba yung baril na may bala sa mga ganun? Pero kidding aside, at least mas nakikilala kayo ng mga listeners natin tsaka ng mga viewers natin. Ayan, so alam nyo na kung sino yung mga anak ng Diyos sa Pilcoche. Ay, wow! Anak ng Diyos! Anak ng Diyos! Hindi, teka, may sisingit lang akong public service announcement. Kasi sa mga mga shift heads natin, whether meron kayong brand new or second hand na sasakyan na malamang naghihintay pa rin kayo ng license plate na i-release ng local LTO office nyo or ng local dealership nyo. Kung meron kayong gustong i-follow up pagdating sa plaka ninyo, pwede kayong mag-email sa LTO. Ang email address nila is nrultoncr22@gmail.com. Again, that's nrultoncr22@gmail.com. Yan yung pwede nyo silang kausapin, mabilis silang mag-respond pagdating sa mga follow-ups, pagdating sa mga license plate nyo. Kung nabibitin na, naiinip na kayo kakahintay, ilang taon na sa inyo yung sasakyan ninyo, wala pa ring plaka, email nyo sila. Legit yan legit. Legit yan, kasi kaka-email ko lang sa kanila 2 days ago, nagpa-follow up ako ng plaka ko Kasi yung unit namin 2019 pa, wala pang plaka. Kala ko ruwarakit ka ng Pixar dun Unahan mo ako sa... Hindi. Email pala ni Joseph yun, no? Kailangan mong plaka, ha? Sige. Bubunutin. Usapan natin next time yan. Usapan natin yan yung mga fixer sa LTO. Oo. yung fixer na nahuli ng mayor ng Marikina. Oh. Yun, no? Hindi nila alam mayor pala inaalok nila. Oo, di ba? Yun. So ayun, Shipheads, we release episodes once a week kaya abangan nyo yung mga bagong episodes namin. Malamang next episode ang pag-usapan namin either mga fixer sa LTO o yung mga China cars. Kayo rin na magbigay ng mga topics na gusto nyong pag-usapan namin dito sa Ship Happens na podcast. Kasi alam nyo naman, binabasa naman namin lahat ng mga comments niyo. At babasahin din namin yung mga hate comments niyo at the end of the program pagka sa ending, sa dulo, di ba? Sa podcast para makita niyo yung mga reaction ng mga anak ng Diyos sa Pilcoche. Uy, nag-reply ako sa comments ngayon Ganon? Pangalan mo o yung iba? Hindi, ako talaga. Ay, ikaw talaga. Minsan Stanley Chi. Hindi, nagko-comment din naman ako minsan mga nag-heart lang ako, ganyan.
Pagka may kakaibang comment doon, binabasa ko naman sa Stanley Chi Reads comments from the viewers. So yan, there you have it guys. Isa na namang episode na masaya mula sa Ship Happens. Andito para kay Jacob Oliva, Joseph Estabilio, and Martin Aguilar. I'm your host Stanley Chi, and this is 1, 2, 3. Ship happens. Bumilang ka pa, wala rin naman. Wala rin. Kaya nga nagbilang, di ba? Yeah, kita-kits sa next episode. Bye. Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's #1 online car portal.